Kabanata 18, Mga mahalagang bagay. Ang bagay na inilabas ng Diyos ay isang bagay na kinilala ni Sujin. Iyon ang mga kalansay ng mga miyembro ng pamilya ni Auntilay. Dinala niya ang mga kalansay sa bakod na gawa sa kahoy at binasag ang kanilang mga bungo sa harap ni Sujin. Isang makinis na itim na bato ang nagtatago sa bawat bungo, at ang mga batong ito ay parang mga eyeballs. Ito ang mga mata ng aking tunay na katawan. Pareho tayong magkakaroon ng tig-iisa, at ililipat ko ang aking kapangyarihan sa kanila. Sa madaling salita, ito ang magsisilbing spirit power na baterya na nabanggit ko kanina. Kung makatagpo ka sa anumang mapanganib na sitwasyon, maaari mong masira ito, at maaaring makatulong ito sa iyo na mabuhay, seryosong sabi ng Diyos kay Sujin bago itinapon ang isa sa kanila palabas ng gete. Pinunasan ni Sujin ang mata. Parang gawa sa metal at medyo mabigat din, hindi ito kasing kinis gaya ng inaakala niya, at sa mas malapit na pagsisiyasat, ang mata na ito ay talagang translucent. Ngunit ito ay isang napakadilim na kulay, kaya ang lahat ay naisip na ito ay isang bato. Itinago niya rin ito sa loob ng handbook niya, at may lumabas kaagad na text. Mata ng Demon Lord. Naglalaman ito ng Demon Lord spirit power mula sa katawan ng isang malakas na demonyo. Kasamang kasanayan, pagkilala sa Demon Lord. Nangangailangan ng 50 espiritong kapangyarihan. Sa bawat oras na gagamitin mo ito, maaari kang makakuha ng isang tiyak na halaga ng impormasyon mula sa kabilang partido, at ito ay makikita sa handbook. Maaari mo itong gamitin ng isang beses lamang sa bawat tao, at hindi ito magagamit sa ibang mga may-ari ng handbook. Kasalukuyang antas ng spirit power, 3,000 paghahati 3,000. Iyan ay isang magandang kasanayan. Natuwa si Sujin sa kasamang kasanayan na kasama ng Demon Lords Ye. Siya ay palaging masaya na magkaroon ng karagdagang impormasyon, dahil naniniwala siya na ang pagkakaroon ng sapat na impormasyon ay magpapataas ng kanyang mga pagkakataong makaligtas sa mga hamon sa hinaharap. Ang pagkilala sa Demon Lord ay isang kasanayan na perpekto para sa kanya. Gayunpaman, ang dami ng spirit power sa loob ay hindi gaanong. Sapat na ba ang 3,000 puntos? Sa palagay ko marahil ay gagamitin ko ang lahat. Mukhang hindi mangyayari ang mga plano ko na maging tycoon, buntong hininga ni Sujin. Ang item na ito ay halos perpekto, ngunit hindi ito maaaring magtagal. Anong planong maging tycoon? Ang Diyos ay medyo nalilito. Wala lang. May iba ka pa bang maibibigay sa akin? Baka isang Demon Lord's arm o isang Demon Lord's calf o isang Demon Lord's rib. May ganyan? Tiningnan ni Sujin ang Diyos pataas at pababa na para bang umaasa siyang magnakaw ng bahagi ng katawan mula sa kanya. Nagdilim ang ekspresyon ng Diyos at nagsimulang itaboy si Sujin. Humph! Ibinigay ko sa iyo ang lahat ng kaya kong ibigay. Sana hindi mo ako bibigyan. Humanap ka ng paraan para matulungan akong mabawi ang kalayaan. Kumaway si Sujin at tumalikod para umalis. Dahil sa wakas ay nagkasundo na sila, walang saysay na manatili. Pagkatapos ay narinig niya ang Diyos na tumawag sa kanya, alalahanin ang ating kasunduan. Tandaan, nakikipag-ugnayan ka sa isang Diyos. Kung maglakas loob kang lokohin ako, mapaparusahan ka ng nararapat. Ang tinig ng Diyos ay naging mahina at humihina, at sa wakas ay naglaho sa gabi. Tumigil si Sujin sa paglalakad at lumingon ulit sa bahay. Nakatayo pa rin ang bahay, ngunit sa 10 kakaibang segundo na ginugol niya sa paglalakad palayo, ang buong lugar ay naging ganap na sira-sira, ang Diyos ay wala kahit saan. Parang si Sujin lang ang nandito noon pa man. So, ganito mo ako titigilan. Nagsimulang laruin ni Sujin ang Demon Lord's ay na hawak niya sa kanyang mga kamay. Malinaw na may backup na plano ang Diyos. Hindi siya sigurado kung ano yon, ngunit sumang-ayon siya na pareho silang dapat magkaroon ng backup na plano. Kung wala yon, ang magkabilang panig ay hindi mapalagay tungkol sa buong deal. Inilayo niya ang Demon Lord's ay sa handbook.
Ang deal na ito ay isang sugal para kay Sujin at sa Demon Lord, sa totoo lang. Noong unang dumating si Sujin sa Fengxi Town kanina, hindi siya sigurado kung hinihintay siya ng Demon Lord dito. Ang Demon Lord mismo ay tila hindi sigurado kung darating si Sujin. Sa palagay ko ay makatuwiran para sa akin na hindi sigurado kung lalapit siya o hindi. Ngunit bakit hindi siya sigurado kung pupunta ako? Naramdaman ni Sujin na parang may hindi tama at ito ay isang punto ng pag-aalala. Ngunit pagkatapos ng pag-iisip ng mabuti, sumuko na siya. Ang pagsisikap na makahanap ng sagot sa pamamagitan ng purong haka-haka ay hindi magbibigay sa kanya ng tamang sagot. Pagkatapos niyang umalis sa Fengxi Town, nag-check-in siya sa isang hotel sa isang kalapit na bayan para sa gabi. Nagring ang phone niya at ito pala ay ang nakababatang kapatid niya na nag-aaral pa. King, bakit bigla mo akong naisipang tawagan? Nakahiga si Sujin sa kama sa silid ng hotel at ang amoy sa loob ng silid ay medyo hindi komportable. Ang kanyang maliit na cellar sa S-City ay maliit, ngunit ito ay napakalinis at mas komportable kaysa sa lugar na ito. Kuya, bigla akong nagkaroon ng karagdagang $5,000 sa aking account. Ang kapatid ni Sujin, si Suking ay nasa high school pa lang, kaya nasa peak na siya ng kanyang teenage years. Mahal na mahal ni Sujin ang kapatid na ito na mas bata sa kanya ng ilang taon. Oh wow! May anak ba ng mayamang lalaki ang nahulog sa mahal kong kapatid at sinusubukan kanyang pahangain sa kanyang pera? Tanong ni Sujin habang tumatawa ng malakas. Pwede bang magseryoso ka? Alam kong galing sa'yo ang pera. Bakit ka nag-transfer ng napakaraming pera sa akin? Mayroon pa akong sapat para sa aking mga gastusin sa pamumuhay, at hindi ko na kailangan pang magbayad para sa anumang bagay kamakailan. Sinaway ni Suking ang kanyang kapatid sa pagiging bastos. Binigyan lang kami ng aming kumpanya ng aming mga bonus. Naisip ko na magiging abala ka sa pag-aaral sa lalong madaling panahon, kaya naisip kong ilipat ka na lang ng sapat na pera ng sabay-sabay, pagkatapos ay hindi na kita abalahin sa buong taon. Planuhin ang iyong sariling pananalapi at magpasya kung ano ang kailangan mo sa iyong sarili. Inilipat ni Sujin ang pera na ito sa account ni Suking pati na rin ang isa pang $800,000 sa isa pa niyang account, ngunit ang card para mag-withdraw mula sa ibang account na ito ay nasa bahay kasama ng kanyang mga magulang at hindi kay Suking. Doon niya idineposito ang pera kaso bigla siyang namatay sa isang hamon. Ito ay pera para sa kanyang pamilya. Wala talagang nakitang mali si Suking tungkol sa sagot ni Sujin, ngunit mula sa nalaman niya tungkol sa kanyang kapatid, si Sujin ay isang taong napakaingat na nagplano ng kanyang pananalapi. Hindi siya naging madamot. Napakahirap lang talaga ng pamilya nila. Tinanong ni Sujin ang kanyang kapatid na babae tungkol sa paaralan at buhay sa pangkalahatan, nakipag-chat ng higit sa 1 oras bago ibinaba ang tawag. Kinaumagahan, nagmamadaling bumalik si Sujin sa S-City. Ngayong may pera na siya, gusto niyang lumipat ng bahay. Hindi na niya kailangang manatili pa sa maliit na basement na yon. Ang mga presyo ng ari-arian ng S-City ay maaaring nakakatakot. Kung ipinagpalit ni Sujin ang lahat ng puntos niya sa pera, baka may nabili siya rito. Pero dahil hindi niya ginawa, nagpasya siyang umupa na lang ng lugar. Gusto mong umupa ng lugar? Walang problema. Marami kaming available na kwarto at bahay. Mayroon ka bang hinahanap? I'll get you the place that best fits your requirements, sabi ng young middle-aged property agent habang tinatapik ang kanyang buong dibdib. Requirements ko? Magiging maganda kung malapit ito sa Sea Road, sa tahimik na bahagi, at sa laki. Ayoko lang sa lugar na parang 10 metro kwadrado, kaswal na sabi ni Sujin. Napakatawa mong tao. Bueno, kahit na gusto mong maghanap sa isang lugar na 0 metro kwadrado lang, walang makukuha ang aming ahensya. Pero kung gusto mo ng malapit sa Sea Road, abutin ka nito, nakangiting sabi ng ahente, habang tinitingnan niya si Sujin pataas at pababa. Karamihan sa mga tao sa kanyang propesyon
ay hinuhusgahan ang kayamanan ng kanilang potensyal na kliyente mula sa mga damit na kanilang isinuot. Alam ni Sujin kung ano ang kanyang minamaneho, kaya ngumiti siya at sinabing, "Huwag kang mag-alala. Ang kumpanya ko ang nagbabayad nito, hindi ako." OH. Sa kasong iyon, huwag mag-alala. Mayroon akong ilang mga lugar na nasa isip, kaya kung mayroon kang oras, bakit hindi natin sila tingnan ngayon? Hindi na nag-alala ang ahente nang sabihin ni Sujin na ang kumpanya ang nagbabayad ng renta at gusto pa niyang dalhin siya ngayon. Masayang sumama sa kanya si Sujin at tumingin sila sa 5 magkakaibang lugar sa isang umaga. Bawat apartment na nakita nila ay isang lugar na pinapangarap lang ni Sujin noong nakaraan, ngunit kapag kailangan talaga niyang pumili ng isa, hindi na siya sigurado. Ginoo. Ano sa tingin mo? Hindi mo gusto ang mga apartment na ito, nag-aalalang tanong ng ahente nang mapansin niya ang pagtataka sa mukha ni Sujin. Umiling si Sujin at sinabing, hindi sila masama, ngunit hindi ko sila nakikitang tahimik. Gusto ko ng tahimik na lugar. Medyo naguluhan siya saglit. Karaniwan para sa mga tao na maghanap ng isang lugar sa isang partikular na lugar, ngunit hindi karaniwan na makatagpo ng isang tao sa lungsod na nais sa isang lugar na tahimik, dahil nangangahulugan ito na ang ganoong lugar ay magiging mas hindi na-access. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sinabi niya, may isang lugar na medyo tahimik sa paligid, ngunit ang upa ay 3 beses kaysa sa nakita natin kanina, at kailangan mong magbayad ng maaga ng 1 buwan kasama ang 3 buwang deposito. Sa tingin ko ay aabot iyon ng humigit kumulang $60,000 o higit pa. $60,000. Walang problema. Tara tingnan natin, sabi ni Sujin sabay tango. Dati, katumbasan na yon ng bonus ng kanyang kumpanya, ngunit ang pera ay walang kabuluhan sa kanya ngayon. Mas mahalaga ang pamumuhay ng maayos, dahil hindi niya talaga alam kung hanggang kailan siya mabubuhay mula ngayon. Dinala siya ng ahente sa daan at ang lugar ay mas tahimik kaysa sa kung saan sila nagmula. Maya-maya ay huminto siya sa harap ng isang double-story bungalow. Ang bungalow na ito ay may 6 o 7 silid, ganap na ni-renovate at may ilang maayos na pandekorasyon na halaman sa bakuran. Agad na nagustuhan ni Sujin ang bungalow na ito at sinabing, hindi masama ang lugar na ito. Ngayon parang mura na ang upa. Ang bahay ay talagang maganda, ngunit ang lokasyon ay medyo hindi na-access, kaya hindi masyadong maginhawa kapag kailangan mong bumili ng mga pamilihan o mamili ng mga bagay. Ngunit kung ikaw ang tipo na madalas na nananatili sa bahay, hindi ito magiging problema, nakangiting sabi ng ahente. Luminga-linga si Sujin sa paligid at tuluyang nanirahan sa lugar na ito. Matapos bayaran ang paunang deposito, sinabi ng ahente na maaari siyang lumipat anumang oras, kaya bumalik siya sa kanyang cellar at inimpake kaagad ang kanyang mga gamit. Napagtanto niya na kakaunti lang talaga ang mga bagay niya. Kung kailangan niyang tumakas sa anumang dahilan, hindi na niya kailangan ng maleta. Lumipat siya sa kanyang bagong bahay ng gabing iyon dahil fully furnished pa rin ang bahay. Kinaumagahan, nagising siya sa karaniwang oras niya. Hiniling niya kay Brother Lee na tulungan siya na mag-apply para sa 3 araw na bakasyon, ngunit ang nakakagulat, ang lahat ay naayos sa loob lamang ng 2 araw. Dahil naayos na ang lahat, nagpasya siyang ipagpatuloy ang pagpasok sa trabaho. Kahit na hindi na kailangan pang magtrabaho ni Sujin kung ayaw niya, pakiramdam niya ay mas mabuting magtrabaho pa rin. Ito ay hindi talaga para sa pera, ngunit higit pa para sa kapakanan ng pagkakaroon ng ilang pakikipag-ugnayan ng tao. Kapag naisip niya kung paano ang kanyang mga pakikipag-ugnayan sa hinaharap sa mga may-ari ng handbook na tulad niya o sa ilang halimaw sa mga hamon, ang pakikipag-ugnayan sa mga normal na tao ay magiging napakahalaga sa kanya. Ngunit pagdating niya sa opisina, napagtanto niyang nasa labas na ang buong team niya. Napasapo siya sa noo at napabuntong hininga, ang tanga mo. Ang pagtitipon ng kumpanya ngayon. Paano ko nakalimutan?
Mabilis niyang tinawagan ang isang kasamahan para kunin ang address ng restaurant na kanilang kinakainan, at dali-dali siyang sumakay ng taxi para sumugod kaagad doon. Pagpasok niya sa restaurant, nakita niya ang kanyang direct supervisor, isang babae na binansagan nila ng kanyang mga kasamahan na "your worst nightmare", na nakatayo sa kanyang harapan at diretsyong nakatingin sa kanya. "Magandang umaga, Miss Tang." Masayang binati siya ni Sujin. "Alam mo ba kung anong oras na? Hindi ka ba marunong tumawag para magbakasyon mag-isa? Paano ka makakakuha ng ibang tao na magbakasyon para sa iyo?" Galit na sigaw nito sa kanya. "Your worst nightmare", ang orihinal na Chinese, ay literal na nangangahulugang isa na kahit multo ay natatakot na makita. Kabanata 11, Pagtitipon. Si Tang Ning ang direktang supervisor ni Sujin. Ang kanyang palayaw ay ginawa siyang nakakatakot, ngunit siya ay talagang isang kaaya-aya na binibini. Nasa edad lang siya ni Sujin, kaya nagkaroon ng tsismis sa loob ng kumpanya na ang kanyang ama ay may mga koneksyon sa pamamahala ng kumpanya, at iyon ay kung paano siya nagtagumpay na umakyat sa middle management sa murang edad. Ngunit ang mga inaasahan ni Tang Ning sa trabaho ng kanyang departamento ay napakataas, at iyon ang dahilan kung bakit siya binansagang "your worst nightmare". Ngunit ang bagay na nagbigay ng tunay na sakit ng ulo kay Sujin ay kung paano siya nasiyahan sa pagpaplano ng mga pagkain ng pangkat. Ang bawat isa ay inaasahang magbabayad para sa kanilang sariling pagkain sa gayong mga pagtitipon, ngunit hindi tulad ng karamihan sa kanyang mga kasamahan. Ang sweldo ni Sujin ay hinati sa 3 paraan, kaya ang pagbabayad para sa mga pagkain na ito ay hindi maliit na halaga. Iyon ang dahilan kung bakit iniwasan ni Sujin ang mga pagtitipon na ito sa bawat dahilan na mahahanap niya, na naging dahilan ng kalungkutan ni Tang Ning. "I'm really sorry talaga. May kailangan talaga akong asikasuhin. At iyon ang dahilan kung bakit ako bumalik ng maaga upang humingi ng tawad at bumawi para dito", sabi ni Sujin na may malaking ngiti sa labi. Siya ay mabait at banayad, kaya siya ay nagustuhan sa opisina. Hindi lang masaya si Tang Ning tungkol sa kung paano siya palaging nakakahanap ng paraan sa labas ng mga pagtitipon, ngunit inaprubahan niya ang kanyang mga pamantayan sa trabaho. "Natutuwa akong napagtanto mo ang pagkakamali ng iyong mga paraan. Pumasok ka dali. Gayon din, tandaan na amyendahan ang iyong leave form kapag bumalik ka sa opisina", sabi ni Tang Ning habang pinandilatan niya si Sujin. Ang restaurant sa pagkakataong ito ay isang medyo magandang lugar na parehong restaurant at bar. Inihain ang pagkain sa all-you-can-eat buffet style, at may bar counter sa gitna mismo na naghahain ng iba't ibang uri ng inuming may alkohol. Sa kasamaang palad, ang mga inuming may alkohol ay hindi bahagi ng buffet, kaya kung sino man ang gustong uminom, kailangan nilang bayaran ang mga inumin ng hiwalay. "Brother Lai, salamat sa pagtulong sa akin na umalis", sabi ni Sujin sa isang nasa katanghaliang gulang na lalaki. "Tubig lang ang kaya kong bilhin, ngunit narito pa rin ang tuos para sa iyo. Hindi mo kailangang magpasalamat sa akin. Dapat mong pasalamatan ang iyong mga maswerteng bituin na ang "your worst nightmare" ay hindi lumipad sa galit. Ngunit sigurado akong nausok na ang iyong perpektong premyo sa pagdalo. Bakit hindi mo siya kausapin tungkol dito at tingnan kung maibibigay niya ito sa iyo ng may habag na dahilan?" Si Li Zikai ay itinuturing na isang senior staff sa kumpanya, at kilala niya ang lahat. Isa rin siyang tapat at maaasahang tao, at sa pangkalahatan ay mabait siya sa mga nakababatang staff tulad ni Sujin. "Pag-uusapan natin yan pagkatapos ng pagtitipon", nakangiting sabi ni Sujin. Sa totoo lang, nasiyahan si Tang Ning sa pag-aayos ng mga pagtitipon na ito dahil sinadya niya ito bilang isang paraan ng pagtulong sa lahat na mas makilala ang isa't isa. Karamihan sa kanila ay mga kabataan, kaya't ang pagbibigay sa kanila ng oras upang makipag-usap tungkol sa pagkain ay nakatulong sa pagbuo ng mga interpersonal na relasyon sa departamento, na nakatulong naman sa koponan na magtulungan ng mas mahusay. Para naman kay Sujin, ang mga all-you-can-eat buffet restaurant ang paborito niyang uri ng restaurant.
Siya ay lumaki ng lubhang mahirap, kaya palagi niyang nararamdaman na hindi siya sapat na makakain, o marahil ay hindi siya nangahas na kumain ng sapat upang mabusog. Siyempre, hindi talaga iyon ang nangyari, ngunit ang mga hadlang sa pananalapi ng kanyang pamilya ay nagtulak sa kanya sa ganitong paraan mag-isip. Ang mga all-you-can-eat buffet ay ang isang pagkain na maaaring makayanan ang isyung ito. Habang naglalakad siya sa dagat ng pagkain sa paligid niya, nakipagkwentuhan siya sa mga kasamahan habang kumakain. Pero ang mga nag-chat sa kanya ay halos puro lalaki at ang mga kasamahan niyang babae ay wala na. Hindi naman talaga siya nagulat doon. Hindi siya itinuturing na gwapo at tiyak na hindi siya mayaman, kaya walang anumang bagay sa kanya na makakaakit ng mga babae. Nilapitan lang siya ng mga kasamahan niyang babae, at nagsabi ng magagandang bagay kapag kailangan nila ng tulong sa trabaho. Pero wala rin talaga siyang pakialam. Noong nakaraan, tinanggap niya ang realidad na hindi talaga siya kaakit-akit, at mas mahalaga sa kanya ang pagkakakitaan. Pero ngayon, iba na ang buhay niya. Ngayon siya ay isang taong hindi alam kung mabubuhay pa ba siya upang makita ang susunod na araw, kaya hindi na kailangan pang subukang makakuha ng kapareha. Iyon ay magpapahirap sa buhay para sa kanyang sarili, at magdudulot din ng kasawian sa ibang tao nang walang kabuluhan. Ang mapayapa at kasiyasyang oras na ito ng pakikipag-chat at pagtawa kasama ang kanyang mga kasamahan ay tila medyo surreal sa kanya. Bigla siyang nahirapang isipin na 2 gabi lang ang nakalipas, nakikipaglaban siya sa isang grupo ng mga halimaw at nakipaglaban pa sa isang Diyos. For a moment, hindi talaga siya sigurado kung alin sa dalawa ang realidad. Habang tulala pa siya ay may nagkakagulo sa kabilang side ng restaurant. Lumingon ang lahat upang tumingin at nakita na si Tangning at ilang babaeng kasamahan ay tila nagkakaroon ng hindi pagkakasundo sa iba. Tingnan mo, ang kaibigan mo ang unang nakasakit kay Young Master Lin, kaya hindi na rin namin kailangang maging mabait sa'yo. Pinalibutan ng ilang kabataang lalaki si Tangning at ang iba pa niyang kasamahang babae na may masamang tingin sa kanilang mga mukha. Malinaw na nakipag-away sila sa mga lalaking ito. Si Tangning at ang mga kasamahan na kasama niya ay nasa magkasing edad, kaya lahat sila ay mga kabataang babae na karaniwang magpanik ng kaunti sa ganoong sitwasyon. Ngunit si Tangning ay nakatitig ng husto. Tumayo siya sa harap ng kanyang mga kasamahan upang protektahan sila habang kinakausap niya ang mga makukulit na lalaki sa kanyang harapan. Hindi iyon ang punto. Sinusubukan lang naming lahat na kumain ng masarap kasama ang mga kaibigan. Bakit ginagawang pangit ang mga bagay? At saka, kayong mga lalaki ang nagtangkang hawakan ang kaibigan ko, kaya kayo ang unang may kasalanan, sabi ni Tangning na nagngangalit ang mga ngipin. Natakot din siya sa mga lalaking ito, ngunit ang responsibilidad na nadama niya bilang isang supervisor sa kanyang mga kasamahan ang nagtulak sa kanya na manindigan para sa kanila. Haha! At paano kung mali si Young Master Lin? Binibigyan ka ba niya ng karapatang magsaboy ng red wine sa kanya? Sino ka ba sa tingin mo, ngini siya ng isa sa mga lalaki. Babayaran ko siya sa pagkasira ng kanyang damit, sabi ng isa sa mga babaeng nagtatago sa likod ni Tangning. Malinaw na siya ang nagtilamsik ng red wine sa Young Master Lin na ito. O talaga? Well, maswerte ka, ang jacket na ito ay nagkakahalaga lang ng $38,000. Nagbabayad ka ba gamit ang card o cash? Sabi ng isa pang binata, habang naglalakad palabas sa likod ng mga kaibigan. Tumingin siya sa paligid ng 24 o 25 taong gulang at nakasuot ng itim na suit. Ngunit ang itim na suit ay may malaking mansa ngayon. Napakahirap hugasan ng red wine, kaya imposibleng maisuot niya ulit ang jacket na ito. Nang marinig niya na ang jacket ay nagkakahalaga ng $38,000, namutla ang kanyang mukha. Hindi masyadong mababa ang kanyang sweldo, ngunit aabutin pa rin siya ng kalahating taon ng pagtitipid at pag-iipon para makabili ng item na ganito ang halaga. Anong mali? Hindi mo ito kayang bayaran? Walang problema.
Kailangan mo lang akong kumain ng masarap ngayong gabi, at makipag-inuman sa akin ngayong gabi. Ang nakakalokong ngiti sa mukha ni Young Master Lin ay isang malinaw na senyales na hindi talaga siya interesado sa pagkain at inumin lang. Huwag mong ipilit. Babayaran kita ng pera, sabi kaagad ni Tang Ning kay Young Master Lin. Pinandilatan siya ni Young Master Lin at ni Nishan, sino ka sa palagay mo? Tutulungan mo ba siyang magbayad? Well, maaari kang magpalipas ng isang gabi sa akin kung gusto mo. Hindi ka ba papayag na gawin yon? Tapos mawala ka. Ikaw, isa kang dotsebag. Malinaw na hindi kalaban ni Tang Ning si Young Master Lin ang pinakamahusay niyang depensa, ay ang tawagin siyang dotsebag, ngunit pinagtawanan lang siya ng mga tauhan ni Young Master Lin. Ang Young Master Lin ay malinaw na mula sa isang mayaman at makapangyarihang background, dahil kakaunti ang maglalakas loob na gumawa ng gulo sa isang maayos na establishmento na tulad nito. Kaya kahit na ang mga lalaking kasamahan ni Tang Ning ay nagalit sa inasal ni Young Master Lin, walang sinuman ang nangahas na manindigan para sa mga babae. Lahat ng mga babaeng empleyado ay nagsimulang hamakin sila kaagad. Ang mga kasamahan nilang lalaki na ito ay madalas na sinubukang pahangain sila sa kanilang kabayanihan, na para bang sila ay handa at kayang protektahan sila. Pero kapag dumating na talaga ang gulo, lahat sila nakatingin lang at walang ginawa. Tingnan mo, kailangang magpalipas ng gabi sa akin ang isa sa inyo ngayong gabi, kung hindi walang aalis sa lugar na ito. Patuloy na binantaan ni Young Master Lin at ng kanyang mga tauhan si Tang Ning at ang iba pa sa kanilang mga salita, na lalong nagpanik sa babaeng nakasakit sa kanya noong una. Hindi niya alam ang gagawin. Si Li Zikai ay parang isang nakatatandang kapatid sa lahat ng tao dito, kaya nagpasya siyang subukang tumayo para sa mga babae. Naglagay siya ng nakakainggit na ngiti, at sinabi kay Young Master Lin, "Hello, Marlin. Nandito lang tayong lahat para sa isang masarap na pagkain, kaya bakit mo ginagawang hindi masaya ang iyong sarili? Tiyak na babayaran ka namin para sa pinsala sa iyong mga damit, kaya sana ay maging mapagbigay ka sa amin, at pabayaan ang bagay na ito. Magnanimo sa iyo. Oo, bibigyan kita ng masaganang sampal sa pisngi." Masasabi ni Young Master Lin mula sa ekspresyon at pananamit ni Li Zikai na isa lang siyang ordinaryong tao sa kalye, kaya itinaas niya ang kanyang kamay at malakas itong ibinaba patungo kay Li Zikai. Pak! Isang malutong na tunog ang pumuno sa hangin, at si Li Zikai ay likas na lumingon sa isang tabi. Napagtanto lamang na ang palad ni Young Master Lin ay hindi dumapo sa kanyang pisngi. Tumingala si Li Zikai upang makita na si Sujin ay may hawak na kalahating balat na sugpo sa isang kamay habang ang isa niyang kamay ay nakahawak sa pababang palad ni Young Master Lin. What the hell? Bakit ang daming manggugulo dito ngayon? Pagod ka na bang mabuhay? Natigilan si Young Master Lin noong una dahil si Sujin ay parang wala saan. Ngunit sa sandaling napagtanto niya na si Sujin ay nakahawak sa kanyang kamay, itinaas niya ang kanyang paa upang sipain si Sujin sa ilalim ng sinturon. Ang sipa na ito ay maaaring maging talagang masama dahil siguradong sasakit ang pagsipa kay Sujin doon. Ngunit si Sujin ay hindi naabala sa sipa na yon. Para sa kanya, mabagal at mahina ang sipa ni Young Master Lin, kaya hindi ito nagdulot ng banta sa kanya. Biglang binitawan ng kamay ni Sujin ang pulso ni Young Master Lin, pagkatapos ay hinampas niya ito ng malakas sa paparating na paa ni Young Master Lin matapos tumama ang kanyang kamay sa tuktok ng paa ni Young Master Lin. Tumalbog ito pabalik para hawakan muli ang pulso ni Young Master Lin bago pa man magkaroon ng oras si Young Master Lin na ibaba ang kanyang braso. OWW! Napasigaw si Young Master Lin sa sakit. Ibinaba ni Sujin ang kanyang kamao ng napakabilis at napakalakas, kaya ang paa ni Young Master Lin ay sumakit ng husto. Sinubukan niyang lumayo kay Sujin, ngunit nakahawak pa rin si Sujin sa kanyang pulso, kaya ang tanging magagawa niya ay ang mapabuntong hininga sa sakit. Bakit nakatayo pa kayong lahat? Sampalin mo siya. Masyadong mabilis ang lahat,
kaya tulala pa rin ang mga kaibigan niya para makagalaw. Ngunit nang sumigaw si Young Master Lin sa kanila, sumugod sila kay Sujin. Nakahawak pa rin ang isang braso ni Sujin sa pulso ni Young Master Lin at sa kakaibang dahilan, ang mga galaw ng lahat ay tila naging mas mabagal kaysa dati. Sa totoo lang, ito ay isang benepisyo ng low-level body strengthening elixir. Matapos itong kainin ni Sujin, ang kanyang katawan ay naging mas malakas sa pangkalahatan. Ang kanyang paningin ay naging mas matalas, ang kanyang mga reflexes, at ang kanyang oras ng reaksyon ay mas mabilis kaysa sa isang karaniwang tao ngayon. Ito ay hindi na ang kanyang mga kalaban ay naging mas mabagal. Mas mabilis na siya ngayon, kaya parang mas mabagal sila kung ikukumpara. Si Sujin ay patuloy na nakahawak sa pulso ni Young Master Lin, habang iniuugnay niya ang kanyang kabilang kamay at ang kanyang mga paa para ipadala ang 3 tauhan Young Master Lin na nakahandusay sa sahig. Ang buong proseso ay tumagal ng hindi hihigit sa 15 segundo. Lahat ng tao sa restaurant ay kasing laki ng mga platito ang mga mata. Ang mga taong malapit kay Sujin ang pinakanagulat. Alam nilang lahat kung paano si Sujin ay palaging isang banayad na ugali at magiliw na tao. Walang sinumang umasa na magiging magaling siyang manlalaban. Siya ay sinalakay ng 3 lalaki nang sabay-sabay, ngunit siya ay nagpadala ng mga ito ng napakabilis. Ngunit sa parehong oras, ang 3 lalaki ay natalo kay Sujin higit sa lahat dahil wala silang karanasan sa pakikipaglaban. Wala silang diskarte at walang diskarte o pagtutulungan ng magkakasama, kaya kahit minsan ay nagkakasundo sila sa isa't isa. Si Sujin ay wala ring karanasan sa pakikipaglaban, ngunit mabilis siyang nag-react, at ang kanyang mga pag-atake ay parehong malakas at mabilis. Gaya nga ng kasabihan, kayang labanan ng isang dalubhasa ang 10 baguhan ng mag-isa. Ang 3 sa kanila ay hindi kasing galing ng mga baguhan. Hindi sila tugma para kay Sujin. How dare you? How dare you do this to a woman? Sisiguraduhin kong ang iyong bangkay ay nakatambay sa mga lansangan ngayong gabi. Kahit na ang pulso ni Young Master Lin ay nasa kamay pa rin ni Sujin, nanatili siyang mayabang gaya ng dati at sinubukan niyang pagbantaan si Sujin. Tumawa si Sujin at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa pulso ni Young Master Lin, na naging dahilan upang agad na mamutla si Young Master Lin at napasigaw sa sakit habang nagsimulang tumulo ang malalaking butil ng pawis sa kanyang mukha. Ayaw mo ba na isa sa amin ang samahan ka sa gabi? Wala silang oras para sa iyo, kaya bakit hindi kita kasama ngayong gabi? Tanong ni Sujin na may bastos ng ngiti. Bitawan mo ang kamay ko. Pakawalan. Sisirain mo, desperadong sigaw ni Young Master Lin. Nakatayo na ang 3 lalaki, ngunit wala na sa kanila ang nangahas na labanan si Sujin. Bitawan mo siya. Alam mo ba kung kaninong anak si Young Master Lin? Sigaw ng isa sa mga lalaki kay Sujin. Bakit ang taong ito ay maramot na naman sa kanyang pera?